Sa Pilipinas, lahat may opinyon sa relasyon mo. Yung single, siya pa nagbibigay ng love advice. Yung toxic, abay nagbibigay ng healthy tips. Yung kabit, nagbibigay pa ng relationship goals. At ikaw, nakikinig. Tapos nagtataka ka kung bakit nasira relasyon mo. Welcome sa mundo ng mga payong mas delikado pa sa fake investment. Ito ang Top 10 Pinoy Worst Relationship Advice. Tito John's TV. Top 10. Magpa-hard to get ka para mas habulin ka. Ito yung payo ng mga taong akala nila ang relasyon ay parang laro ng habulan. Huwag ka raw mag-reply agad, tapos magpaka-misteryoso at ipakita mong hindi ka interesado. Ang totoo, hindi ka nagiging attractive, nagiging confusing ka. At sa panahon ngayon, walang oras ang tao sa pa-mind games. Kaya ang resulta, hindi ka hinabol, hindi ka naintindihan, hindi ka na binalikan. Kasi hindi ka nila na-miss, na-stress lang sila sa'yo. Top 9. Kung mahal mo, pagtiisan mo. Ito ang pambansang motto ng mga martir. Minumura ka na, pinapahiya ka na, tapos niloloko ka pa. Pero sasabihin lang sa'yo, magtiisan mo. Mahal mo eh. Naku po, hindi yan pagmamahal. Yan ay pagkalulong sa sakit. Dahil kung mahal ka, hindi niya ipaparanas ang ganon. Real talk lang, tumigil ka na sa kaibangan mo. Sa pang-8, selos equals love. Ito yung logic na parang ewan. Bawal ka makipag-usap, bawal ka lumabas, bawal ka huminga ng walang permission. Ang sabi, sweet lang yan. Nagseselos kasi mahal ka. Hindi yan pagmamahal, control yan. Ang selos pwede sa konting level. Pero pag umabot sa point na nawawala na kalayaan mo, hindi ka na partner, pag-aari ka na. Pang-7, mag-anak na kayo para maayos relasyon. Ito ang pinakadelikadong suggestion ng mga marites. Toxic na kayo, wala pang pera, wala nang respeto sa isa't isa. Ang solusyon, mag-anak na raw kayo. Ang bata hindi glue, hindi siya pang fix ng relasyon. Responsibilidad yan. At kung magulo na kayo ngayon, baka lalo pang magugulo pag may bata na. Kaya ang ending, stress, away, trauma para sa bata. Nadamay pa ang inosente sa kadramahan nyo. Top 6, hiwalayan mo para ma-realize value mo. Ito yung advice ng mga taong mahilig sa drama kaysa solusyon. Konting away lang, konting tampuhan, hiwalayan mo agad. Hindi lahat ng problema kailangan ng breakup. Minsan kailangan lang ng usap, pag-intindi, konting maturity. Pero dahil sa advice na to, naghiwalay kayo. Hindi na nagbalikan, tapos ikaw nagre-regret dahil sa payo na hindi pinag-isipan. Pang-5, lahat ng lalaki o babae, ganyan talaga. Ito ang pambansang dahilan kung bakit patuloy ang katangahan. Kung babaero, abay normal lang yan. Kung babaeng mapagmanipula, sasabihin ganun talaga. Hindi yan personality, problema yan. At kapag tinanggap mo yan bilang normal, tinanggap mo na rin na engot ka. Pang-4, hayaan mo siya. Babalik din yan. Ito ang advice ng mga taong mahilig sa fantasy. Iniwang ka, may iba na. Masaya na siya. Ikaw, naghihintay pa rin. Bossing, hindi ka parking slot para balikan kapag bakante. At habang naghihintay ka, siya masaya. Ikaw stuck. Ikaw lang ang lugi. Top 3, ipagselos mo para mas mahalin ka.
Ito yung strategy ng mga taong mahilig magsunog ng sariling bahay. Magpapapansin sa iba, magpapakita ng options. Oo, magseselos siya, pero hindi ibig sabihin mas mamahalin ka niya. Minsan, mawawalan siya ng tiwala, mapapagod siya, at iiwang ka. Kaya nanalo ka sa laro, pero talo ka sa relasyon. Sa ating top 2, ibigay mo lahat para hindi ka iiwan. Ito ang pinaka-common na pagkakamali ng mababait. Ikaw lagi nag-a-adjust, ikaw lagi nagbibigay, ikaw lagi nag-aalaga. At siya, walang effort, walang pakialam, pa-chill-chill lang. Bakit? Kasi alam niya kahit anong gawin niya, hindi ka aalis. At habang tumatagal, lalong lumalala, lalo kang nauubos. At sa ating top 1, kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw. Ito na ang pinakamapanganib na payo. Kahit sinasaktan ka, kahit niloloko ka, kahit wasak ka na, huwag kang bibitaw, kapit lang, laban lang. Pero bossing, tandaan mo, hindi lahat ng laban panalo. Minsan ang tunay na tapang yung marunong kang umalis. Hindi kailangan ang pagbitaw, self-respect yan. Sa dami ng advice na maririnig mo, hindi lahat tama, hindi lahat makakatulong, at hindi lahat para sa'yo. Minsan, ang pinakadelikadong payo, galing pa sa taong akala mo concern sa'yo. So yon, kung natawa ka pero medyo nasaktan, good. Ibig sabihin, totoo. Comment mo kung alin ang pinaka nakarelate ka. Like mo kung gusto mo pa ng mas brutal na reality checks. At subscribe ka na. Para sa susunod, hindi ka na basta-basta maloloko ng pag-ibig. Shout out kina Romy Adial from Damam Kingdom, Saudi of Arabia. Lilibet Gusi from Talisay, Batangas. The Cards Chaser from Alberta, Canada. Najungib Nilawing from Basilan, Lamitan na nasa Oman. Ahmad Impako ng Palimbang, Sultan Kudarat. Albert Park ng Pampanga na nasa South Korea. Edgel Obero ng Don Carlos, Bukidnon. June Beltran from Bukidnon. Stephanie Magande ng Dagupan City, Pangasinan. Jediman Justin from Cabanatuan City. Marks from Maldives. Jing Saponyang from Al Namas, Kingdom, Saudi of Arabia. Jestony Bergontes from Russia. Carl Lads from Mabalacat City, Pampanga. Habib Kanakan from Cotabato City. At sa Sulweta family ng Calasiao, Pangasinan. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.